Siguradong kikilabutan din kayo sa sarap. Bagay na bagay. As in, ngayong araw na to. As in, malamig ang panahon kasi kaya ito, this is perfect. Bulalo! Sabi nga ni Kaloy, bulalo. Nagkaroon ng konting accent tayo doon. At ang titikman natin ngayong umaga, hindi nga lang daw nag-uumapaw sa sarap, kundi literal na nag-uumapaw sa laman. Grabe, yan ang gusto ko, malaman. Yan ang pinipilahan at trending overload bulalo na matitikman sa Imus, Cavite. At yan ay totoong linya. Hi, Chef! Sabaw-sabaw na tayo! Oy, ang laki ng mga kaldero, ah. A blessed morning po sa inyo dyan, Ma'am Lynn. A blessed morning ulit, Brother Kaloy, sa inyo dyan sa lahat sa studio. Eto mga kapuso, talaga naman kung sabaw na kayo, yung hihigop ng sabaw, hindi yung puyat, ha? Hindi. Sagot namin ang inyong cravings this morning dahil from Manila, na talaga naman tumitrending at pinipilahan, dinala na natin ngayon dito sa Imus, Cavite, kung saan nakikita natin. Ganito lang naman yung kanilang pagluluto ng bulalo. So nakaka-curious lang kung ano ba yung mga sikreto ng mga gantong klaseng successful na establishment. At makikita ninyo, sobrang certified na pinipilahan at dinarayo itong bulalo na natin, libo-libong mangkok lang naman po ang nauubos nila kada araw. Makikita nyo naman, Diyos ko po, sabaw pa lang, Lord. Diyos ko po, matatakam ka na talaga at mapapahigop. Eto mga kapuso, para malaman natin kung ano yung sikreto ng talaga namang sikat na bulalo spot na ito, makakasama natin this morning ang ating kaibigan, si Sir Jerome Nico Esteban. A blessed morning, Hello, brother. Sir. Good morning po. Yan. Sir, eto talaga namang matagal na kayong trending. Hindi pa ba kayo nauumay sa trending nyo na pinipilahan talaga yung bulalo ninyo? Actually, mas natutuwa kami kasi kailangan pa namin mas galingan. Yun. Yun yung nagpapasarap sa amin, yung pagmamahal ng mga tao. Yan yung tamang mentality na pag may ganitong successful gang business, talagang gagalingan, hindi kayong sakto na lang. Brother Jerome, paano nyo ba ginagawa yung inyong bulalo? Doon pa lang sa meat namin, talagang inaalagaan namin na slow cooking siya. Chef, kung mapapansin mo, pressure cooker yung gamit namin, pero slow cooking lang siya para talagang ma-make sure na malambot yung karne. Okay. For context lang po mga kapuso, kasi kadalasan kapag sinabi natin pag bulalo, dapat oras-oras yan pag para maluto, para mapalabas daw yung tunay na sabaw. Pero sa inyo, hindi. Hindi po. Talagang minimaintain namin yung lambot. Okay. Ito kung mapapansin nyo, kami lang yung bulaluhan na walang kutsilyo. Oo nga, pansin ko, wala kayong sinaserve na kwan. Kahit kamay nyo lang, maduduro nyo kaya. Sobrang lambot niya. Alright, eto. So, oras-oras po yan. Although pressure cooker sila, mahina lang po yung apoy niyan. Yes, tama po. Mga kapuso, eto the more kasi na nako-contain natin yung aroma, mas nanunuot doon sa ating broth or stock, which is very critical kapag bulalo yung pinag-uusapan. So, after natin pakuluan yan, sir, ng oras-oras sa ating pressure cooker, ano na po susunod? Yun na yun, kasi bulalo. Kung quality check na lang natin, kung yung dun sa tamang natin, lambot niya. Tapos ito yung ating, syempre, bone marrow na sikat na sikat. Opo. Sir Jerome, tatanong ko lang din po, magkano po ba yung presyuhan natin? Sa basic natin na bulalo, 155 pesos lang. Ito yung mga gustong mag-solo lang, ano? Mga single, mga solo. Okay. Ayan, sa mga may partner naman, meron tayo ng Bulalord, which is 315. Okay. Good for 2 to 3 na siya. 2 to 3 At persons. meron tayo yung pang barkada meal natin, pang pamilya, yung ating Bulalo Pro Max na 600. Ito yung ina-assemble ko ngayon, Ito Sir yan, Jerome. Chef. So makikita po natin, yung kanilang beef meat is separate doon sa parang pinaka bulalo natin or bone marrow na tinatawag. Siyempre, kukuha lang tayo doon nung ating bulalo. Ito, nakikita ko dahil may access tayo doon sa kanilang lutuan mismo. Ayan, Tapos libo-libo, sir, Yes. Sabi ko kanina libo-libo. Mga ilang libong bowls ang nagagawa average natin? namin, 3,000 bowls per day. 3,000 bowls? Yes. O, ganito po yan mga kapuso. Sa isang portion, normally mga 300 to 500 grams yung serving yan. So, toneladang karne pa rin yung ating nauubos. Ilang buong baka yung... Yes, sir. So ito po, syempre, kailangan natin ito talaga yung binabayaran kapag bulalo, Sir Jerome, yung ating sabaw, ayan mga kapuso. And makikita nyo pa lang sa stock mismo, ako, medyo bias ako sa ganyang kulay ng stock Alam mong hindi na magic yung sabaw, Yes po. Ito, totoong sabaw talaga ito ng karne. Ayan, bone broth, meat broth, ayan po mga kapuso.
Magkano to, Sir Jerome? Yung pangbarkada, pang pamilya? 615. Oh, very affordable. Yes. Kaya pong makapagpakain ng 3 to 5 persons? Yes, opo. Unlimited rice na rin po yan. Wow. Unlimited soup at meron na rin siya kasamang soft drinks. Kaya talagang panalo yan. Soft drinks for everybody? Yes. Wow! Eto mga kapuso, syempre, pag mga gantong, alam ko, yung cravings ninyo, sabi ko nga, ako muna yung sasagot. Ako na muna yung hihigop. Yes. Para sa inyo mga kapuso, Titikman lang natin. Syempre, may init pa to. Ayan, oh. Ako, sabaw pa lang pag bulalo kasi, Sir Jerome, alam mo ng winner or hindi, yung isang Yes, bulalo spot, kung yung sabaw masarap o hindi. Grabe. Grabe. Ang sarap nung lalim nung sabaw niya, malinamnam talaga. Opo. Mamaya, titirahin pa natin yung kanilang pork tender na meat ng kanilang bulalo. Mga kapuso, eto naman, sagot ko lagi, yung mga cravings nyo at saka mga solid na food adventures. Kaya tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Magbabalik po kami mga kapuso. Alright. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.